for my soul. And every day it's clear to me, I need your self-control. My hands and feet are quick to move before I even know. So Jesus, make me more like you, give me self-control. Lord, I need you, so I'm pleading. Come and fill me, help me to be self-controlled, help me to be self-controlled. I say words I shouldn't speak and hurt the ones I know. On the mornings when I'd rather sleep, I need your self-control. When I'm lying told to sit for hours and time goes by so slow, I need the Holy Spirit's power to give me self-control. Lord, I need you, so I'm pleading. Come and fill me, help me to be self-controlled, help me to be self-controlled. I need your help, Lord, I need you, so I'm pleading. Come and fill me, help me to be self-controlled. Lord, I need you, so I'm pleading. Come and fill me, help me to be self-controlled, help me to be self-controlled, help me to be self-controlled, help me to be self-controlled. Jesus, make me more like you. Jesus, make me more like you. Magandang gabi po mga minamahal. Babasahin ko po sa inyo ang ating short passage. James chapter 3. Nandito pa rin tayo sa diwa ng ating series na ito, na specific series ng Proverbs. Simulan natin sa verse 6. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. James 3, verse 7. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo na ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Dito po ay masyadong shocking ang mga statement ni Santiago. Wala na siyang paligoy-ligoy. Ginamit niya rito yung connection ng hell and mouth para sabihin niya sa atin na ito ang pinanggalingan ng ating bibig. Sana maunawaan niyo ang kontekstong ito, itong practical book na ito, na ang pinanggalingan ng ating bibig ay hell. It means to say the old flesh, the old creation. Pinanggalingan nito at pupuntahan nito kung hindi ito nabago ni Kristo, kung hindi ito binigyan ng redemption ng ating Panginoong Hesukristo. Ang destiny nito ay hell.
Pero dahil ito ay struggles, we live in the sanctification of life, we live in this world. At kadalasan, itong shocking statement ni Santiago ay ginamit na niya bilang ilustrasyon sa atin na tayo ay nakikita ang bunga ng ating pagkatao na kitang-kitang ebidensya ay sa ating mga bibig. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kaya kung tayo ay may wicked lips, meron tayong unrighteous lips, may lying lips, it is connected in hell. It is a life of hell. It is the destiny of hell. A people destined to hell. Yun nga lang, talagang may binanggit siya ritong gamit sa pagpupuri, gamit sa pagluwalhati. Pinapakita niya na pagka ikaw ay tinawag kanyang kapatid ni James dito, yung sa huling verse na binasa natin, warning ito bilang pagtunay kang mananampalataya, ay talagang hindi ka mamumuhay dito. Because this is a life of hell. Kaya nga, pagka sa bahay may abusive mouth, pag sa loob ng pamilya may verbal abuse na nanggagaling sa bibig, may pagsingaw, may pagsigaw, may pagmumura, may pagsasalita ng panlalait. It speaks of hell. Talagang ang bahay nagiging hell. Ang mga tao ay parang hell. Ang loob ng bahay ay introduction to hell. Kaya dapat maging maingat po tayo. Maging kalmado, well-timed. At alam niyo po, hindi naman po tinuturo sa atin ang Book of Proverbs para maging para ipakita sa atin yung set of rules. Though parang mga rules ito. But it is a book of wisdom for us to walk in wisdom. Yun po ang nais iparating ng Book of Proverbs. Na hindi lang ikaw maging obedient kasi magiging parang context of rules and mga laws, but pinapakita sa atin yung maging child of God, a person who walk in wisdom. Kaya sa pagpipigil ng dila, may wisdom po at nagpapakita tayo ng child of heaven, tunay na anak ng Diyos. Amen po ba ron? Sa susunod na video, talakayin na natin ito ng himay-himay. Pag binasa niyo po ang Book of James chapter 3 na ito, sana po mabalikan niyo mamayang gabi. Number 1 na gusto kong sabihin sa inyo tungkol sa mouth, pag ito ay hindi pa nakaset dito sa bagong pagkatao natin kay Kristo, hindi pa nakaset sa ransom ni Jesus Christ, it speaks of the evidence that indeed, hindi talaga tayo mananampalataya. And it, number 1, will pay heavy price. Abusive mouth, yung pagsigaw natin sa kapwa, pagsigaw natin sa ating mga mahal sa buhay, nakapaligid sa atin, it will pay a heavy price. At binanggit ang heavy price dito, maliit na apoy ay magkukos ng naglalagablab na tinatawag na kagubatan. Kayo na maglarawan ng ibig sabihin na maliit na apoy, buong kagubatan ay nawasak. Di ba, umaapoy, larawan ng fire, larawan ng hell. Kaya nga tayo, pag may mga sakit, lalo na, nung unang-unang panahon, hindi pa uso yung mga, ng laboratory sa probinsya, kahit naman hanggang sa panahon natin, yung mga bata ngayon, para makita ang mga sakit natin, sinasabi ng doktor? Nga, ilabas mo ang iyong dila. For us, to enable for the doctor to see our health. Kaya ito po kasi pag tayo'y nagbitaw ng mga pangit na salita, lalo-lalo sa ating kapwa, magkakaroon po ng case in the days of judgment. Yan po ang binabanggit ni Santiago na napakahalagang bakit may heaven, bakit may hell, napakalalalim ng kanyang mga words dito na binabanggit. Case in the days of judgment, when someone that you hurt, ito sasabihin ko sa inyo, ay talagang lumalim ang kanyang sugat at hindi ka napatawad. Lumalim ang kanyang sugat sa puso na hanggang dito sa lupa ay may pagkamuhi na napakalawak. Sapagkat yung bibig natin, pag hindi tayo naging accountable dito, hindi natin naihingi ng tawad dito properly sa ating mga nasaktan, at ito ay sumugat sa lalo-lalo na sa mga tao, meron tayong case in the days of judgment. Kaya nga sabi ng Biblia lagi sa atin, bilang bagong nilalang na
Talagang pag binasa niyo ang Romans chapter 12, do not pattern your life in the pattern of this world. Mamuhay na tayo by the renewing of our mind. Titingnan niyo ang Philippians chapter 4 verse 8. We think so differently and noble things. We think kind things. We think things about love, about humility. Sabi nga ng Galatians chapter 5, we walk in the fruit of the Spirit. Pag pinag-aralan niyo ang book of James, talagang it will drags you to hell. It will drags you to hell. Dragging you into hell by using your tongue. Kaya nga Revelation 21:18, may mga tungkol sa tongue doon that they will go to hell. At pwede na nga sa hindi tunay na mananampalataya, ito yung pinakamabilis na expression ng kanilang unrighteousness, yung bibig. Kaya napakaganda ng self-control, napakaganda ng tinatawag na gentleness, na bunga ng spirito, napakaganda ng bago tayo magbitaw ng salita ay may pananalangin, ay tinuturuan tayo ng Panginoon dito. So, it will pay a heavy price. Tandaan niyo po yan. Pangalawa, ang tongue po ay nag-express na binanggit ni James na may pure evil. Ang content daw po ng ating tongue ay pure evil. Dito tayo nagsisinungaling. Dito tayo nag-e-exaggerate sa bibig na ito. Dito tayo nagyayabang sa bibig na ito. Dito tayo nanlalait na binanggit sa James chapter 3 ng ating kapwa, ng ating mahal sa buhay. Gagamitin ko na yung salita sa loob ng bahay. Madalas gamitin natin ito. Ano ba ibig sabihin ng slanderous words? Ano ba yung panlalait ng mga salita? Alam niyo na ibig sabihin niya. Minsan sumisigaw tayo ng mga salitang hindi magaganda. Pag inisa-isa ko pa yun, baka humaba ang ating oras. Ituloy natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Tapos na tayo sa pay heavy price. Then we are talking about pure evil. Pure evil talaga ang bibig. Ito ang dahilan ng pagsigaw ng mga tao para ang ating Panginoon ay pako sa Jesus. Ang bibig na pure in evil, ito ang dahilan na nagsabi sa ating Panginoon Kristo na ang ating Panginoon Kristo ay kampo ng demonyo sa panahon ng the Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang sumusumpa sa Diyos in the book of Revelation sa mga huling araw. Because this mouth ay merong contain ng pure evil. Kaya kung babalikan nyo si Isaiah, Panginoon, pasuin nyo ang aking bibig. Read Isaiah chapter 6 para maintindihan ninyo ito. Sinulat ko po ito, pay heavy price, pure evil. Ang bibig po natin ay powerful weapon. Kung ito po ay vulgar, kung ito po ay offensive kung magsalita, kung ikaw ay madalas gumamit ng inappropriate, sarcastic comments, kung ikaw ay gossipers, kung ikaw ay ganito, ay naku, pagsisihan na po natin ito. We must grow in grace. And part of growing in grace, pinipili na natin ang ating mga sasabihin well time, may proper wisdom na pagsasalita, may wisdom, may healing, may nagko-content ng tinatawag na yung bibig natin ng mga bagay na makakapag-edify, makakapagdalisay sa tao. Powerful weapon in a positive sense, you can influence people to go to the things of God, to hear the gospel. Pag tumatanda na tayo, pinakamaganda, ebanghelyo tungkol sa iglesia, tungkol kay Kristo na ang ating sinasabi sa ating kapwa. Iwasan na natin yung lagi tayong may inappropriate, sarcastic comment sa mga tao. Pag ganyan tayo, it speaks of our heart. At yung heart natin pwedeng born again na nga ba talaga? Kristiyano na nga ba talaga kung ito ay walang self-control, kung wala itong control? Sapagkat ang control nga ay bunga ng Espiritu Santo. So before opening your mouth, remember na sinasabi rito ni Santiago that in our former lives, our destiny is hell. The slavery effect of our mouth. The past means the past slavery that belongs to hell. Kaya kung ito ang lalabas ay patungkol sa mga nakaraang pang pagkatao natin, winawalang kabuluhan natin yung ransom ni Jesus Christ, yung redemption ni Jesus Christ, yung great price ni Jesus Christ. Ang identity natin kay Jesus Christ. Kung ang ating mga bibig ay from hell ang lumalabas dito,
mala-impyerno mga salita. Yun yung language ni James para gisingin niya ang mga mananampalataya. Napakadaling i-check ng mga mananampalataya. Napakadaling i-check ng mga Kristiyano kung talagang tunay na Kristiyano. Obserbahan nyo the way they speak. Lalo-lalo na sa kanilang mga loved ones. Lalo-lalo na sa kanilang makakakilanga. Kailangan talaga bantayan ito. Walang pagkukunwari. Ang bibig natin ay pagsisihan natin kung ano man ang dinudulot nitong kasamaan. Nabanggit ko na sa inyo ang 3 letter P, di ba? Pay heavy price, pure evil, powerful weapon. Pathfinder po ang ating dila. Pathfinder, we set the course of our lives. Dadating sa punto ng buhay natin, kung ano yung destiny natin ngayon, kung anong kinalalagyan natin ngayon, trace it back. Madalas dahil yan sa bibig. Kung ito ay pagpupuri, ito ay hindi panlalait, ilalagay ka ng Diyos sa mga magagandang tinatawag na kalagayan, sa magandang testimonya, magandang trabaho, magandang kalagayan sa lipunan para maglingkod ka. Pwede ka rin isadlak nito sa mga painful experiences sa kalagayan mo ngayon. Pathfinder ito. Kaya po dapat po tayong mag-ingat na mag-set ng course ng ating mga buhay. Marami pong nakulong na dahil dito sa bibig na yan, di ba? Mga live cases, marami nang nawalan ng posisyon sa politika, nawalan ng, lalo na sa first world country, hindi basta-basta pwedeng mag-comment, dumating na sila sa kapahamakan. Kaya wag na nating silang tularan, ang ating bibig ay gamitin na lang natin, uulitin ko ulit, para sa advancement of the kingdom of God. Ituloy po natin ito sa last video, mga minamahal. Ang ating pong dila, binabanggit nga ni Santiago, ay parang barko na napapasunod sa pamagitan ng isang timon. Ito po yung nasa puwit ng barko. Pag niliko ng manubela ng barko, hindi ko alam ang tawag diyan, liliko yan kung saan magkaroon ng tinatawag na pathfinder. Di ba? Yun yung dila. Katulad siya ng horse na napapasunod dahil doon sa kanyang nilalagay sa mata niya. At ganun din ang tao. Kung ano magiging landas natin sa buhay, napakalaki po ng role ng ating bibig. Setting the course of our lives. Alam niyo po, ang lahat ng 7 deadly sin na binabanggit sa Book of Proverbs ay connected po lagi ang dila pag binasa niyo yung mga chapters na ito. For example, lust. Lust in the wicked woman in chapter 5 and 6. Para mahulog sa tukso ang maraming kalalakihan, gagamitin ng isang wicked woman ang kanyang bibig at paghalina. At ganon din ang isang lalaki, kung manunukso siya ng, sabi nga sa Timothy, at sa mga Pauline letters, Apostle Paul, gagamitin niya ang kanyang bibig. Kaya lalo na dun sa mga young women, sabi nga, may binanggit dito sa book ni Apostle Paul. Saka, kung nababanggitin sa inyo. Yung ating binanggit din na greed, yung excessiveness, ay ginagamit natin kadalasan ang yung deadly sins na binabanggit sa Proverbs. Binanggit nga rito yung gluttony rin. Part ng 7 deadly sins. Yung laziness na binabanggit sa Proverbs 28:25, maraming katwiran ng katamaran. Mahina ang katawan, may ahas sa daanan, may leon sa daanan, kaya ayaw maghanap buhay, ayaw magtrabaho, matanda na, minsan na yung ginagamit natin, wala nang lakas. Naku po, kung makikita nyo lang yung isang araw, kumain ako dito sa Shaky sa loob ng Tunasan, ang mga worker nila dito ay siguro meron ng 80 years old o may 75 years old. Binibigyan nila ng trabaho, naglilinis ng CR, naglilinis ng, kumukuha ng mga plato, kumukuha ng order, nagpa-parking, at bayad sila ng Shakey's. Mga mga senior citizen na matatanda na. At yung mga debt, binibigyan nila ng trabaho. Maganda rito sa Muntinlupa nakita ko yung mga yung bingi at di makapagsalita, nakalagay lang sa ID nila. The way to communicate ay yung tinatawag na signal o yung ano ba tawag dito pagka, yun nga, yung nagpapakita tayo yung hand gesture. Nagtatrabaho sila as a full-time fast food worker. Kaya yung pagiging tamad po, katwiran na lang ng utak yan ng mga tao. Part po yan ng 7 deadly sin. O yan.
Bakit ko sinasabi itong mga bagay nito? Kasi mamaya in connection sa bibig, meron na. Yung wrath, ito dumarating na. Part ng seven deadly sin, yung the way we are angry, the way we hate other person. Sabi sa Proverbs 14:29 and Proverbs chapter 15 verse 1. We are using slashing of word. We are using degrading words. We humiliate people. We belittle people. We sarcastically comment to the flaws of other people. Kaya yun po ay nag-i-issue sa ating puso. Wrath po yun. Ano pa part ng seven deadly sin? Yung intense desire natin to have an item that someone possesses. Proverbs 14 verse 30 and Proverbs 24 verse 19 and 20. Or envy ang tawag dito. Or pang-pito, high view of oneself. Pride, Proverbs 16:18. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, part pala ng seven deadly sin ay kasama rin yung bibig. Yan, kaya hindi dapat tayo magkaroon ng mga ganito sa ating buhay. Ang cure lamang po dito ay read the wisdom book. Lagi kong sabihin sa inyo, huwag niyong basahin ito na parang pinasusunod kayo sa batas. Kaya gusto ng Panginoon na basahin niyo ito para makalakad ka sa kaunawaan. For you to walk in wisdom. Amen po ba ron, mga minama? For you to enable to see wisdom of life. Pag binasa mo kasi ito, makikita mo rin ang cure, kindness of the word, Proverbs. Temperance, nasa Proverbs din yan. Charity, nasa Proverbs din yan. Humility, nasa Proverbs din yan. Diligence, gamot sa katamaran, nasa Proverbs din yan. Patience, and self-control in our anger issue or chastity, nasa Book of Proverbs din yan. Mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo, napakalaki na ang binayad sa inyo sa atin ng ating Panginoon. At ang ibinayad ng ating Panginoon, we speak accordingly in our new life in Christ. We speak accordingly in our new identity found in Christ. We speak accordingly in our newness in Christ. Kaya dapat bago na po talaga tayo because of the ransom paid by Christ. Napakalawak po nun ng hell na topic na ito connected with our mouth. I hope may natututuhan tayo. Medyo mabilis lang po ako magsalita. At ang Diyos ay sumama sa atin sa ating pong buhay. May the wisdom of God be upon us. Amen, amen, and amen.